Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 341. Galit na nagreklamo ang bata sa kanyang ama tungkol sa masasamang gawa ni Jared. Dad, ang B***starred na iyon ang nakabangga sa akin. Masakit, tulungan mo akong makitungo sa kanya. Nang marinig ng ama na nasa malapit na ang batang nanakit sa kanyang anak, napatingin siya sa direksyon na itinuturo ng kanyang anak. Gayunpaman, bago pa man siya makatingin kay Jared, natigilan ang lalaki sa matangkad na matanda na nakatayo sa tabi ni Jared. Ang lalaki ay isang taong nakihalo sa business circle ng Averna. Naalala niya ang bawat mukha ng mga big shot sa Averna tulad ng kung paano niya isinasaulo ang mga talata sa Biblia. Ang dahilan kung bakit umabot siya hanggang dito sa kanyang karera ay ang perpektong pag-iwas niya sa bawat isang tao na hindi niya kayang masaktan. Gayunpaman, ang ama ay nalilito sa sandaling ito. Sinong mag-aakala na may makakakilala kay Elliot Presgrave ang kasalukuyang presidente ng Dominion Corporation sa paaralan ng kanyang anak? Ang mga tingin ni Elliot ay kasing talas ng mga kutsilyo. Nanatili ang malamig na hangin sa kanyang paligid habang malapit nang sumabog ang kanyang makaharing presensya, na ikinatakot ng ama ng bata hanggang sa puntong halos madumihan ng lalaki ang kanyang pantalon. Nambobola ang lalaki nang inabot niya ang kamay para makipagkamay kay Elliot. President Presgrave, ikaw pala. Ikinagagalak kitang makilala. Gayunpaman, nagdilim ang ekspresyon ni Elliot at agad na binawi ng ama ang kanyang kamay sa kahihiyan. Darling, binubuli ng anak niya ang anak mo. Anong ginagawa mo? Ungol ng babae. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatalikod ang kanyang asawa at galit na sumigaw, manahimik ka. Dapat kang humingi ng tawad sa kanila ngayon. Paano magiging bully ang anak ni Pangulong Presgrave? Darling, nanginginig siya sa takot na para bang kakainin siya ng asawa. Pero nabully ang anak namin. Dalhin mo rito ang bata at humingi ng tawad sa kanila. Sasampalin kita kung maglakas loob kang tanungin ako. Sigaw ng matambok na lalaki na walang respeto sa asawa. Nang makita iyon, napangisi si Elliot. Tulad ng isang hari na tumitingin sa mundo, nagawa niyang mapaluhod ang isa pang lalaki sa ilalim ng kanyang presensya nang walang sinasabi. Nang parehong lumingon sina Principal Miller at Anastasia, natigilan ang principal sa kung paano nangyari ang sitwasyon. Sa kabilang banda, alam ni Anastasia na nakuha ng kanyang anak ang paggalang dahil sa pagkakakilanlan ni Elliot. Sa mga tuntunin ng yaman, walang alinlangan na nanalo si Elliot laban sa ama at tumayo sa tuktok pagdating sa katayuan sa lipunan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tumingin si Principal Miller kay Anastasia at nagtanong, Miss Tillman, sino ba talaga ang asawa mo? Hindi ngayon, Principal Miller. Pag-uusapan natin ito mamaya. Let's discuss who's in the wrong first, sagot ni Anastasia bago siya naglakad patungo kay Elliot. Matapos sigawan ng asawa, nawala ang kay-abangan ng babae na agad na tumabi sa kanya habang nakayuko ang ulo. Lumuhad na sana siya at magmakaawa kay Elliot. President Presgrave, I'm so sorry. Hindi na nakilala ng anak ko at sinaktan ang anak mo. Patawarin mo sana siya. Sabihin sa amin ang tungkol sa iyong kahilingan, gagawin namin ang lahat para mapatawad mo kami. Nakita ng lalaki ang isang malungkot na kinabukasan mula sa mga mata ni Elliot dahil hindi na siya makakatagal pa sa Averna kung manggugulo siya dito. Bukod dito, isang salita lang ang kinailangan ni Elliot para tuluyang mawala ang katayuan ng lalaki sa mundo ng negosyo. Napakurap naman si Jared at napatingin sa gwapong katabi niya. Wow, ang galing niya. Dad, but the B***starred, pilit pa ring ginagawa ng matambok na bata na ipaghiganti siya ng kanyang ama, ngunit sa halip ay sinuntok siya ng ama. Pagkatapos, ang bata ay umiyak sa sakit, Ray. Sino ang tinatawag mong B***starred? Siya ang young Master Tillman ng Presgraves, maliit na mat. Kung maglakas loob kang sabihin iyon muli, sasampalin kita. Agad namang niyakap ng babae ang anak at galit na tinitigan ang asawa. Bakit mo sinaktan ang anak natin? Habang nakatingin sa nakakatawang pamilya, mahinahong nagsalita si Anastasia, alam mo kung sino ang totoong bully. Pag-uusapan natin ngayon ang kabayaran. Ang tiwala sa babae ay ganap na nawala habang siya ay bumulong-bulong, ano ang gusto mo?
Isang paghingi ng tawad at kabayaran para sa mga gastusin sa pagpapagamot ng aking anak. Hindi sinubukan ni Anastasia na samantalahin ang sitwasyon dahil kailangan lang niya ng hustisya. Gusto kong mawala ang batang iyon, pero biglang sigaw ni Jared. Binabuli niya kami ng mga kaibigan ko. Kabanata 342. Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata at malamig na saad sa lalaking yumuko sa kanya, narinig mo ba iyon? Paalisan mo na ang anak mo dito. Naiintindihan. Aalisin ko agad ang anak ko sa paaralan. Nagmamadaling yumuko ang lalaki at dinagdagan. President Presgrave, Mrs. Presgrave, at Young Master. I'm so sorry. Patawarin mo ang masamang ugali ng aking anak. Ipinapangako ko na hindi na siya muling lalabas sa paaralan. Darling, shareholder ka, ano bang kinakatakutan mo? Pinaalala agad ng babaeng nasa gilid ang status niya. Hiyang-hiya siya dahil mayabang siya kay Anastasia kanina at nawalan na siya ng respeto ngayon. Tumahimik ka, you don't have any right to speak now, saway sa kanya ng lalaki. Hindi ba't nasaktan mo rin si President Presgrave at ang iba pa? Halika at humingi ng tawad ngayon. Agad na tumingin ang babae kay Anastasia na may pag-aatubili. Sabay titig ni Anastasia sa babae. Sa pag-iisip sa sinabi ng babae sa kanya, nagtaas ng kilay si Anastasia at malamig na sinabi, bilasin mo. Limitado ang pasensya ko. Ngayong pinipilit siya ng kanyang asawa, agad na lumapit ang babae at yumuko kay Anastasia at humingi ng tawad, na nagsabing, I'm so sorry that I was being presumptuous kanina. Patawarin mo ang aking kamangmangan at katangahan. Sila ay isang pamilya ng mga bully, kaya ito ay nagsilbi sa kanila ng karapatan upang makilala ang Elliot Presgrave. Ikinalulungkot ko, Pangulong Presgrave. Mangyaring maging mas malaking tao at patawarin mo kami. Pagkasabi niyon, mabilis niyang hinayla ang asawa at anak at sumigaw, umalis ka rito. Hindi pa rin bumabalik sa katinoan si Principal Miller pagkaalis ng pamilya. Gayunpaman, pagkatapos suriin ang matangkad na lalaki sa tabi ni Anastasia, sa wakas ay naunawaan niya ang lahat. Bagamat hindi alam ni Principal Miller ang pagkakakilanlan at background ng lalaki, natitiyak niyang isa itong pambihirang tao batay sa kanyang malaharing kilos. I'm really sorry, Miss Tillman and Mr. Presgrave. It was our mishandling that hurt your child, paghingi niya ng paumanhin. Napatingin si Elliot kay Anastasia. Gusto mo bang ilipat si Jared sa ibang school? How about Eden na nirecommend ko kanina? Kalimutan mo na. Sa wakas ay nasanay na si Jared sa paaralang ito, at ayaw kong sirain ang kanyang karanasan. Si Anastasia ay nagpapasalamat na tumingin kay Elliot habang sila ay protektado mula sa hindi patas na pagtrato dahil sa kanyang naruroon. Naisip ng punong guro na sa wakas ay alam na niya ang katotohanan tungkol sa blankong kolum para sa ama ni Jared sa form. Nang ibalik ni Anastasia ang kanyang anak sa silid-aralan, pinalibutan siya ng ilang bata at ipinakita ang kanilang mga alalahanin. Naantig siya na ang kanyang anak ay kabayanihan at na ito ay nagpakita ng matapang na katangian. Mommy, pwede ka nang bumalik. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Ikinaway ng maliit na bata ang kanyang kamay at masayang bumalik sa kanyang sariling mundo. Pagkatapos nito, bumalik sina Anastasia at Elliot sa kotse, kung saan siya ay tumingin sa kanya ng may pasasalamat. Maraming salamat sa paninindigan para sa amin ni Jared. Kung wala si Elliot, si Anastasia ay nabuli ng masamang babae na iyon nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sumagot. Pinrotektahan niya ang kanyang mga karapatan at binigyan ang kanyang anak ng matatag at malakas na suporta. Biglang tumabi sa kanya si Elliot at hinawakan ang mga kamay niya. Gusto kong protektahan kayo ni Jared magpakailanman. Ang kanyang mga salita ay humila sa puso niya. For once, hindi niya alam kung paano siya sasagutin. Kung talagang sinadya niya, dapat pakasalan ko siya. Sige, dahil may natitira pa tayong oras, ibili mo ako ng regalo. Binitawan ni Elliot ang mga kamay niya at nagmaneho. Muntik nang makalimutan ni Anastasia na kailangan niyang ibalik sa kanya ang isang regalo. Tumanggo siya at sumagot, okay, you can choose a gift for yourself. Babayaran ko ang bill. Pumili ka para sa akin. Gusto niyang siya ang pumili para sa kanya. Sige, hindi niya gustong makipagtalo dahil maaari pa rin niyang ibigay sa kanya ang kanyang input sa regalo.
Dumating sila sa isang malaking shopping mall kung saan makikita ang world-class fashionable at high-end luxury brands. Bagamat ito ay isang marangyang mall, nagpa siya si Anastasia na gumastos sa isang sinturon para kay Elliot sa mall na ito. Ang kasalukuyan ay dapat na karapat-dapat sa pagkakakilanlan ng lalaki pagkatapos ng lahat. Ang mga taong namili dito ay mayamang may bahay, babae, at mga kilalang tao. So, karaniwan ng maka-encounter ng mga celebrity doon. Kabanata 343. Impulsive Shopper. Pumasok si Anastasia sa isang tindahan na nagbebenta ng mga brand ng damit na panlalaki at hiniling sa sales assistant na akayin siya sa belt section, na masigasig na ginawa ng assistant. Nang makita ng katulong ang lalaki sa likod ni Anastasia, nakilala niya ito bilang isang lalaking may malaking tagumpay at kayamanan. Nang maingat na pumili si Anastasia ng sinturon, nakakita siya ng sinturon na may navy blue buckle at naisip niya na bagay ito kay Elliot. Kinuha niya ang sinturon at ipinakita sa kanya. Paano ang isang ito? Nagustuhan mo ba? Sinulyapan ito ni Elliot, saka tumango. Gusto ko ang kulay. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang isang ito. Nagpasya siya sa kasalukuyan, at sinulyapan niya ang tag ng presyo. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 10,000, ngunit kaya pa rin niya ang mga gastos. Pagkatapos magbayad ng regalo, nakita ni Anastasia na maaga pa. Bumalik na tayo sa kumpanya. Ngayon, oras na para bigyan kita ng regalo. Bigla niyang hinayla ang palso ni Anastasia at dinala sa tindahan ng mga damit ng mga babae. Napatulala siya at natawa. Elliot, ayaw ko. Gayunpaman, walang pakialam si Elliot sa kanyang protesta. Pagpasok pa lang niya sa tindahan ay nagsimula na siyang pumili. Pinagmasdan siya ni Anastasia na sinusuri ang mga damit sa hanger. Hindi nagtagal, pumili siya ng 3 set ng damit. Binubuo ito ng workwear, casual coat, at skirts. Ito ang nangungunang tatak sa mundo, kaya mataas ang kalidad at estilo. Gusto niyang umalis, ngunit alam niyang babayaran silang lahat ni Elliot kung hahayaan niya ito. Nang maisip niya iyon, naawa siya sa wallet nito. Kaya, nanatili si Anastasia para hikayatin siya, President Presgrave. President Presgrave, sapat na. Hindi mo na kailangang pumili. Hawak na ng sales assistant sa likod ni Elliot ang isang tambak na damit sa kanyang mga braso. Gayunpaman, pipili pa rin siya ng higit pa. Nang makita ito, si Anastasia ay maaari lamang pumunta sa harap niya at ibuka ang kanyang mga braso upang pigilan siya. President Presgrave, sapat na talaga. Ang bill. Lumingon si Elliot sa sales assistant. Dali-dali niyang tinawag ang mga kasama at mabilis na iniskan ang price tag habang masiglang naglalarawan ng mga damit. Sa pagtingin sa dami ng damit, nakaramdam ng pagkahilo si Anastasia. Sa maikling panahon, nakapili si Elliot ng 3 set ng workwear, 4 na coat, at 3 palda. Siyempre lahat sila nasa size niya, S size. Sir, total 567,000 ang nagastos mo. Ano ang gusto mong paraan ng pagbabayad? Hindi mapigilan ng sales assistant ang mapangiti. Ano, mali ba ang narinig ko? Mahigit 500,000. Ang mga damit na ito ay nagkakahalaga ng 500,000. Bilang tugon, inilabas ni Elliot ang isang itim na card at ibinigay ito. Card. Tuwang-tuwang kinuha ng sales assistant ang itim na card na may unlimited credit at iwinagayway ito sa makina. Pagkatapos ng isang ding, ang pagbabayad ay matagumpay. Hindi man lang siya mapigilan ni Anastasia na gawin iyon. Sa huli, binili siya ni Elliot ng isang bungkos ng mga damit. Pinaikot ng pera ang mundo. Pagkatapos mag-impake ng mga damit ng sales assistant, iniabot niya ang 7 bag ng damit kay Anastasia. Miss, ito na ang damit mo. Salamat sa iyong pagtangkilik. Mangyaring bumalik ka agad. Inabot ng isang higanteng palad ang mga bag, at ang isa pang braso ay nakapulupot sa baywang ni Anastasia. Pagkatapos, sinabi ni Elliot, "Let's go." Paglabas ni Anastasia sa shop, tinuro ni Elliot ang isang kafe. "Magkapa tayo." Pagkatapos noon, hinayla siya nito patungo sa direksyong iyon. "Hanggat hindi ka mag-aaksaya ng pera para sa akin, masaya akong obligado," mapait na reklamo ni Anastasia. Natatakot siya sa pagiging mapagbigay nito. Dinala ni Elliot si Anastasia sa isang madilim na sulok ng tindahan. Ang layout ng cafe na ito ay natatangi,
na makabuluhang tiniyak ang privacy ng customer upang matiyak na mayroon silang magandang karanasan at hindi naaabala ng iba. Habang pinapasok niya siya, may isang lalaking malapit sa rehas na kumikinang sa kanyang mga mata. Nilalaro niya ang camera niya gamit ang zoom lens. Bilang isang profesional na paparazzo, nakatanggap siya ng tip na susubukan ng isang celebrity sa isang evening dress ngayon. Gayunpaman, hindi dumating ang celebrity. Sa halip, nakita ng paparazzo ang isang mas hindi pangkaraniwang tao. Isang lalaking lubhang mailap. Hawak ng presidente ng Pressgrave Group ang isang bata, maliwanag, at magandang babae sa kanyang kamay. Walang duda na ang iskandalo na ito ay magkakaroon ng mas maraming komersyal na halaga kaysa sa celebrity na iyon. Agad naman silang sinundan ng lalaki habang itinatago ang kanyang presensya. Ang kanyang kakayahan sa pagbabalat kayo at tapat na mga kasanayan sa pagkuha ng litrato ay first-rate bilang isang profesional na paparazzo. Naglakad-lakad muna siya sa kafe. Matapos matiyak kung nasaan ang upuan ni Elliot at Anastasia, pumili siya ng isang tagwan. Pagkatapos, nag-zoom in siya gamit ang kanyang long focus lens camera para sa candid shot. Kabanata 344. Maghintay sa'yo magpakailanman. Ilang sandali matapos makarating sa coffee shop ay tapos na sina Anastasia at Elliot sa kanilang order. Siya ay pagod ngayon dahil sa mga gawain ng kanyang anak, kaya hinimas niya ang kanyang templo upang makapagpahinga. Kasabay nito, biglang tumayo si Elliot mula sa kanyang kinauupuan para umupo sa tabi ni Anastasia at ipinulupot ito sa braso. Pagod ka na ba? Tumibok ang puso niya. Ayon sa kanyang nakaraang karanasan, kung umupo siya malapit sa kanya, tiyak na wala siyang pakinabang. Mamasahe kita. Pagkasabi noon ni Elliot ay iniunat nito ang kamay at pinisil ang mga balikat nito. Agad na nakaramdam ng kiliti si Anastasia kaya namula siya at itinulak siya palayo. Hindi. Salamat. Ang malambot at mainit na liwanag ay sumilay sa kanyang mukha habang sinusuklay niya ang kanyang buhok at inihayag ang kanyang puting nyebe na leeg at mga earlobe. Mukha silang naglalabas ng kaaya-ayang amoy. Nang makita ito, natarante si Elliot at sinubukang mag-iwas ng tingin. Lumingon si Anastasia at tinitigan siya ng masama. Bumalik ka sa sarili mong upuan. Si Elliot ay nagiging hindi mapakali sa pribadong espasyong ito na angkop para sa isang pagtatagpo habang may ilang ideya na namumuo sa kanyang isipan. Nang itulak na sana siya ni Anastasia, nagulat siya ng isang malakas na braso ang pumulupot sa kanyang mga balikat. Pagkatapos, ang kanyang itaas na katawan ay nilapitan ng isang mainit at malawak na dibdib. Dang it, he's acting like a pervert again. Pinilit ni Anastasia na kumawala sa kanyang mga hawak, ngunit tanging ang paos na boses nito ang kanyang naririnig. Hayaan mong yakapin kita. Para bang nararamdaman ni Elliot na lihim siyang nasasarapan, hindi siya tumigil sa pagyakap sa kanya. Alam niya kung gaano siya kawalanjiya. Maliban kung siya ay nagalit, hindi siya nito pababayaan hanggat hindi siya nasisiyahan. Napakalapit niya kaya naramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang leeg, at hindi niya maiwasang umiwas. Kung tutuusin, si Anastasia ay hindi pa nakipagyakapan sa isang lalaki sa isang kafe noon, at siya ay tensyonado sa buong oras. Ang hindi lang niya inaalala ay pareho silang single at hindi maakusahan ng panloloko sa kanilang partner. Naihain na ang kape, kaya walang waiter na makakaistorbo sa kanila. Tumagal ng ilang minuto para makapagpahinga si Anastasia. Walang alinlangan na komportable para sa kanya na samandal sa dibdib ni Elliot. Sa sandaling ito, dama po ang halik ni Elliot sa likod ng kanyang leeg. Ang lugar na iyon ay marupok at sensitibo. Agad na naramdaman ni Anastasia ang pagdaloy ng kuryente sa kanyang katawan, na nagresulta sa kanyang pakiramdam na manhid. Huwag kang magulo, mahina niyang babala. Nakatingin sa kanya si Elliot. Mukhang nag-e-enjoy siya dito sa isang exciting na lugar. Marahil ito ay likas na ugali ng isang lalaki na humanap ng pagpapasigla. Tumawa siya sa malalim na boses. Anong mali? Kami ay nakikipag-ugnayan tulad ng isang normal na mag-asawa. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Anastasia na matawa. Simula kailan pa kita niligawan? Tama ka. Kailan mo ako liligawan? Tinitigan siya ni Elliot na may nag-aalab na pagnanasa. Hindi ngayon. Sa susunod. Sagot niya, nag-iwas ng tingin. Kailan ang susunod na pagkakataon? Matieg ang tanong niya. Naaliw si Anastasia at hindi napigil ang tumawa.
She deliberately said, hindi sa 5 years. Baka maghanap ka ng ibang partner. Kalimutan ang tungkol sa 5 taon. I am willing to wait for all my life, sagot niya, to deny her. Tumawa ulit si Anastasia. Paanong ang prim and proper na lalaking ito ay naging isang brat sa akin? Hindi ka ba magsisisi na paghintayin mo ako ng tuluyan? Seryoso niyang tanong. Bilang tugon, hindi nag-alinlangan si Elliot na tumingin sa kanya. Seryoso siya at persigido. Walang pinagsisisihan. Sa kabilang banda, hindi nakayanan ni Anastasia ang kanyang nagninangas na titig at nahihiyang inilayo ang kanyang mukha. Siguradong pagsisisihan mo ito. Kung gayon, maaari mong subukan ito. Maaari mong gamitin ang iyong buong buhay upang subukan ang katotohanan, paano naman? Habang nagsasalita siya, parang isang bangin ang titig nito sa kanya. Kaagad, ibinaba niya ang kanyang ulo, dahil hindi siya makapag-ipon ng lakas ng loob na tingnan siya. May presensya siya na hindi naglakas loob na magtanong sa kanya. Bawat salita niya ay kasing lakas ng isang panunumpa. Muling itinaas ni Anastasia ang kanyang ulo. Siya ay matigas ang ulo, sinusubukang alamin ang kanyang kawalan ng katiyakan sa ilalim ng kanyang gwapong mukha at alisan ng takip ang kanyang kawalan ng determinasyon para sa pag-ibig. Kabanata 345. Lovebirds. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ni Elliot ay hindi natatagusan at walang kamali-mali. Di nagtagal, nadaig ng pagkamahiyain ni Anastasia ang kanyang katigasan ng ulo, at hindi na siya makapag-ipon ng lakas upang tingnan siya. Nalaman ni Anastasia na wala na siyang pag-asa laban sa kanyang mga panliligaw. Palagi siyang natatalo sa panunokso nito. Pagkatapos ng lahat, si Elliot ang pinakamahusay sa pagsakop sa puso ng isang tao. Huwag, bulong ni Anastasia. Huwag mong gugulin ang buong buhay mo sa paghihintay sa akin. Hindi ko kayang makita kang nag-aaksaya ng oras sa akin. Hindi ako katumbas ng iyong determinasyon. Masama ba ang loob mo sa akin? Narinig ni Elliot ang kanyang panloob na boses bago pumulupot ang manipis nitong labi habang nakapatong ang baba sa balikat niya. Ang babaeng nasa kanyang mga bisig ay hindi na nagpumiglas nang siya ay naging masunurin tulad ng isang amoang pusa. Pwede ba kitang halikan? Tanong niya bigla na may paggalang. Nagulat si Anastasia at tumangala sa kanya sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang mukha ay mababa, at ang kanyang mga labi ay masyadong malapit na siya ay maaaring halikan siya kung siya ay lumipat pababa lamang ng 1 pulgada. Ang kanyang titig ay parang isang spell na maaaring linlanggan ang sinumang buhay na nilalang. Pagkatingin niya sa mga mata niya, tumanggo siya na parang kinokontrol ng hex. Good girl, bulong niya habang natural na dumidikit ang labi niya sa labi ni Anastasia. Naputol ang kanyang hininga. Kahit na hinahalikan niya ito, nanatili pa rin ang katinoan niya sa paligid. Kung may dumaan ay agad niya itong itutulak palayo. Gayunpaman, nagawa ni Elliot na pukawin ang kanyang isip sa gulo at sinira ang kanyang huling piraso ng katinoan. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw at nagtatagal, kaya't imposible para sa Anastasia na hindi mahulog sa kanya. Dahil sa halik ay natikman ni Anastasia ang pakiramdam ng umiibig. Dahil sa hiya niya, namumula ang mga mata niya na parang namumula niyang pisngi. Hinaplos ni Elliot ang mahaba niyang buhok at hinalikan siya sa noo. Natutuwa siya na unti-unti nitong tinanggap ang kanyang nararamdaman, na pumupuno sa kanya ng pag-asa at mga inaasahan. Gayunpaman, hindi nila alam na nakuhanan ng kamera sa isang tagong sulok ang kanilang kissing scene. Nagpatuloy sila sa paglalandian sa sulok ng kafe, parang karaniwang mag-asawa. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik ang dalawa sa kumpanya. Habang nakaupo sa opisina, patuloy na iniisip ni Anastasia ang sandali kung kailan sila magkasama. Ito ang gagawin ng mga lovebird, itinatapon ang kanilang mga gawa at patuloy na nangangarap ng gising. Jeez, anong delikadong tao. Ang pag-ibig ay parang nikotina. Ang isa ay magiging guman pagkatapos ng unang pakikipag-ugnay, at magiging mahirap na huminto. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya at tiningnan ang screen, pagkatapos nito ay hindi niya naiwasang pumikit at ngumiti. Si Nigel iyon, isang lalaking matagal na niyang hindi nakakausap. Ay, si Nigel pala. I wonder kung anong meron. Oy, Nigel. Long time no see. Miss ko na kayo ni Jared. Gusto mo bang sabay tayong mag-dinner? Agad niya itong niyaya sa isang pagkain. Ano na naman ang ginawa mo?
Pinadala ako ng tatay ko para mag-aral sa ibang bansa ng 1 buwan. Naging abala ako. Kakababa ko lang ng eroplano kaninang umaga. Baka magpahinga ka na. Hindi ngayon. Kaya, ito ay isang deal. I treat kita ng hapunan ngayong gabi. In-end ni Nigel ang tawag. Hindi mapigilan ni Anastasia na mapangiti sa pag-iisip ng hapunan, gayunpaman, napawi ang kanyang ngiti nang sumagi sa kanyang isipan ang biglaang pag-iisip kay Elliot. Nako, mali ba ang pagkakaintindi niya? Sandali lang. Bakit ba masyado akong nag-aalala sa kanya? Hindi, dapat kong sabihin sa kanya. Or else magseselos siya. Pagkatapos ng isang tren ng pag-iisip, kinuha niya ang telepono at dinial ang numero nito. Hello, malamig ang boses niya, nakaraniwan niyang tono sa iba. Ako ito, sabi ni Anastasia. Agad niyang sinabi sa malalim na boses, Miss Me. Hindi, niyaya kami ni Nigel ni Jared na maghapunan ngayong gabi. Kailangan kong ipaalam sa iyo ang tungkol dito upang maiwasan mo na imbitahan ang iyong sarili sa aking bahay para sa hapunan ngayong gabi. Hindi ako inimbitahan ng munting mat na ito. Hindi maiwasang magreklamo ni Elliot. Hahanapin ko siya. Pagkatapos noon ay ibinaba na niya ang tawag. Natuwa si Anastasia sa kanyang mga kalokohan. Maya-maya, tumunog ulit ang phone niya, at kinuha niya ito. Hi. Pwede tayong mag-dinner ngayong gabi. Nagiging maayos na ang kanyang kalooban pagkatapos niyang sabihin na maaari siyang sumama sa kanila. Jiz, anong ginagawa mo? Inanyayahan kami ni Nigel na maghapunan, ngunit sa halip ay galit ka sa kanya. Kabanata 346. Hindi makapaghintay para sa imbitasyon. Bakit may pakialam ka? Puno ng selos ang tono ni Elliot. Jiz, itigil mo yan. Tumawa si Anastasia. Agad na sumagot ang lalaki sa kabilang linya, sige, titigil na ako. Ang kanyang boses ay parang isang pinaamo na hayop na may paos na boses. Ang mga salitang iyon ay naging balahibo at kumikiliti sa kanyang puso, at mabilis niyang ibinaba ang tawag matapos magbigay ng simpleng tugon. Hinding-hindi ako mananalo laban sa panunokso ni Elliot. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Felicia kay Anastasia at nagtanong tungkol sa sitwasyon ng kanyang anak. Hindi niya itinago ang katotohanan sa kanyang superior at sinabi sa kanya na naayos na ni Elliot ang insidente. Samantala, si Aliona ay hindi makapag-concentrate sa kanyang trabaho sa opisina, dahil ang kanyang isip ay puno ng kanyang pagnanais na mapalapit kay Elliot. Gayunpaman, naiintindihan niya na si Elliot ay hindi isang madaling tao. Bukod kay Anastasia, hindi na niya bibigyan ng pagkakataon ang ibang babae na makalapit sa kanya. Madaling trabaho para kay Aliona ang pagiging lalaki, ngunit kahit si Riley ay hindi moari ang ugali ni Elliot. Kaya, hindi sigurado si Aliona kung paano niya dapat akitin si Elliot. Sa ngayon, ang pinakamalaking kaaway niya ay si Anastasia. Si Aliona ay kumilos ng masyadong kumpiyansa sa harap ni Riley bago ito, kaya nag-atubili siyang iulat ang kanyang pag-unlad sa kanya. Natural, ito rin ang nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Kasabay nito, si Alice ay nakatanggap lamang ng isang tawag, at isang mapang-akit ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Inilagay ng kanyang kasamahan ang maneskrito ni Anastasia sa counter, kaya ginawa itong mahalagang koleksyon ng kumpanya. Ngayon, kailangan na lang ni Alice na maghintay para sa palabas kung saan ipapahiya ni Anastasia ang sarili. Nais niyang lubusang sirain ang reputasyon ni Anastasia sa industriya ng disenyo, at handa siyang maghintay ng matyaga para sa sandaling iyon. Samantala, si Hailey ay nakahiga sa isang operating table sa isang lugar sa Hogland. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, at puno ng takot ang kanyang puso. Kung tutuusin, itinaya niya ang kanyang buhay at mukha sa kanyang kinabukasan. Ang tanging nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na ipagsapalaran ang lahat ng ito ay ang posibilidad na maging young mistress ng Presgrave family. Pagkatapos ng operasyon, maaari niyang akitin si Elliot sa isang mukha na katulad ng kay Anastasia at makuha ang kanyang puso. Sa katunayan, sigurado siyang magtatagumpay siya. Nang mabutas ng anesthetic needle ang kanyang katawan, hindi na matiis ang sakit na kanyang naramdaman. Gayunpaman, nagngangalit siya at naisip ang mukha ni Elliot na tinitiis ang sakit. Ito ang tanging paraan para makayanan niya ang paghihirap. Ang mga salita ng tagasalin ay umalangaw-ngaw sa isip ni Hailey.
Binalaan siya ng siruhano na ang operasyong ito ay mapanganib dahil kailangan niyang operahan ang maraming bahagi ng kanyang mukha, at gusto niyang isipin niya ang mga posibleng kahihinatnan. Sa kabila ng mga panganib, tinanggap ni Hailey ang operasyon ng walang pag-aalinlangan. Ang sarili niyang mukha ang nagdulot sa kanya ng labis na paghihirap dahil kay Anastasia. Pagkatapos ng operasyong ito, mawawala ang kanyang inferiority complex at sakit. Kaya naman, desperado siyang baguhin ang kanyang mukha. Sa panahon ng operasyon, tila naririnig niya ang tunog ng pagtanggal ng kanyang cheekbones na may lagare sa kanyang mukha, at ang tunog ay nagpang-inig sa kanya sa takot. Pumikit siya, sinisisi si Anastasia sa pagpilit sa kanya sa gulo na kinaroroonan niya ngayon. Kasalanan lahat ito ni Anastasia. Galit ako sa kanya. Sa 4 p.m., may hawak na bouquet of roses si Anastasia habang papaalis sa kumpanya. Si Elliot ay naghihintay sa kanya sa paradahan ng sasakyan para sunduin ang kanyang anak mula sa paaralan ng magkasama. Kasabay nito ang pag-alis din ni Aliona sa kumpanya. Pagkaalis niya ay nakita niya si Anastasia na hawak ang bouquet. Agad siyang nagdikit ng ngipin, ngunit walang sinabi si Anastasia at matikas itong nilampasan nang makita ang babae. Samantala, napangiti si Elliot sa driver's seat nang makita niya si Anastasia na naglalakad na may hawak na bouquet sa kanyang mga kamay. Sa wakas, nagsisimula na siyang tanggapin ang nararamdaman ko. With that, sinundo nila si Jared at sinalubong si Nigel para sa hapunan. Sa restaurant, masayang tinukso ni Nigel ang bata. Matapos marinig na nasangkot si Jared sa isang away sa paaralan ngayon, sinabi niya kaagad, "Pag may oras ako, tuturuan kita ng boxing." Sa ganoong paraan, wala kang dapat ikatakot kapag nakipag-away ka sa susunod. Okay, masayang tumango si Jared. Napatingin si Nigel kina Elliot at Anastasia, na parehong nakaupo sa tapat niya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na sila ay ginawa para sa isa't isa. Elliot, Anastasia, hindi na ako makapaghintay sa imbitasyon mo sa kasal. Udyok ni Nigel. Nang marinig iyon, nabulunan si Anastasia sa sabaw na iniinom niya. Agad siyang tinapik ni Elliot at nakitang nakakatuwa ang reaksyon nito. Kabanata 347. Paglikha ng pagkakataon. Mommy, ikakasal na ba kayo ni Uncle Elliot? Nagtatakang tanong agad ni Jared. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Anastasia, nagbibiro si Uncle Nigel, kaya huwag mong seryosohin. Nang marinig ang mga salitang iyon, hindi napigilan ni Nigel na itaas ang kanyang kilay at tumingin kay Elliot. Parang tinatanong niya, "Dod, bakit hindi ka pa nagtagumpay?" Nang salubungin ni Elliot ang mga mata ni Nigel, bumalik siya na walang magawa. Kung tutuusin, parang hindi alam ni Nigel na magiging mahirap na hamon ang paghabol kay Anastasia. Masarap ang hapunan nilang apat. Habang nakaupo pa rin sila sa hapagkainan, sinabi ni Nigel na naiwan niya sa bahay ang binili niyang regalo, kaya't hinikayat niya si Jared na manatili sa kanyang bahay magdamag. Pumayag kaagad si Jared pagkatapos marinig ang mga salita ni Nigel, at walang magawa si Anastasia para pigilan siya. "Jared, kung hindi ka kumilos, magagalit ako." Alam ni Anastasia na gusto ni Nigel na lumikha ng pagkakataon para sa kanya at kay Elliot. Gayunpaman, hindi niya ito kailangan. Ipaubaya mo na sa akin si Jared, at papasukin ko siya bukas. "You don't have to worry since I'm the most reliable person you can think of," sabi ni Nigel sabay hawak sa kamay ni Jared at mabilis na tumakbo papunta sa kotse niya. "Nigel, Jared, bumalik ka," sigaw ni Anastasia habang hinahabol sila, ngunit humajejek si Jared at tumakbo patungo sa sasakyan ni Nigel. Hindi nagtagal, natano niya ang sasakyan ng lalaki at umalis. Sa puntong iyon, hindi alam ni Anastasia kung tatawa o iiyak. For one, magaan ang pakiramdam niya sa pag-aalaga ni Nigel kay Jared dahil madalas niyang ipinagkakatiwala ang anak sa pag-aalaga nito sa tuwing mag-a-abroad ito. Gayunpaman, kung wala ang kanyang anak sa kanyang tabi, ano kaya ang mangyayari sa kanya at kay Elliot? Nang mapagtanto ang sitwasyon, pinahahalagahan ni Elliot ang kilos ni Nigel na lumikha ng isang pagkakataon para sa kanya habang nakatalikod. "Halika na, pumasok na tayo sa kotse." Hinawakan ni Elliot si Anastasia sa kamay at naglakad patungo sa kanyang sasakyan, hindi nag-aksaya ng oras. Samantala, si Anastasia ay sobrang hindi makapagsalita.
Ang antas ng pagpapalagayang loob niya sa kanya ay lumampas na sa limitasyon para sa araw na iyon, at wala siyang balak na magpatuloy. Nang makapasok na sila sa kotse, lumingon si Elliot para tanungin siya, paano kung magmaneho? Pauwiin mo na lang ako. May trabaho pa ako. Nagdahilan si Anastasia para iwan siya nito. Hindi siya natatakot sa kanya, ngunit nag-aalala siya na hindi niya makontrol ang kanyang nararamdaman. Alin sa tingin mo ang mas mahalaga? Trabaho, o sumama sa akin para magmaneho? Trabaho, syempre, sagot ni Anastasia. Ang trabaho ay nagdala sa kanya ng kita at nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng seguridad, habang ang lalaking ito ay patuloy na naglalagay sa kanya sa panganib. Kahit na hindi maganda ang performance mo sa buong taon, mabibigyan pa rin kita ng isang mahusay na parangal sa empleyado. Paano ang isang mapagbigay na bonus sa pagtatapos ng taon? Ngumisi siya. Bilang kanyang amo, karapatan niya na maging masungit at mapangahas. Sa ngayon, walang magawa si Anastasia tungkol sa kanya. Sige na, magda-drive tayo. Nang marinig ang kanyang sagot, pinaandar ni Elliot ang kanyang sasakyan at pinaandar ito sa baybayin ng lungsod. Nakaka-relax ang pakiramdam habang tinatahak nila ang highway. Matagal nang hindi na-enjoy ni Anastasia ang night scenery na tulad nito. Nawala ang kanyang kalooban, at nakaramdam siya ng kapayapaan. Ang maliwanag na buwan ay sumisikat sa dagat, na napakaganda at kahanga-hanga. Sa di kalayuan, parang watercolor painting. Biglang pinaandar ni Elliot ang kanyang sasakyan sa isang maliit na kalsada. Nang makita iyon ni Anastasia, hindi niya maiwasang lumingon sa kanya at magtanong. Saan tayo pupunta? Maghintay ka lang dito saglit. Sinulyapan siya ni Elliot at lumabas ng sasakyan. Pagkatapos, pinanood niya ang paglalakad niya patungo sa isang matataas na palumpong ng mga tambo, at agad na namula ang kanyang mukha. Maya-maya bumalik si Elliot. Kahit kakalik pa lang ng lalaking ito, matikas pa rin ang itsura niya at bihis na bihis, at naglabas pa siya ng aura ng isang makinis na buhok. Tumayo si Elliot sa tabi ng bintana ng passenger side, Yumoko, at tinanong siya, ano naman sa iyo? I'm fine, nahihiyang sagot ni Anastasia. Babantayan din kita, nakangiting sabi niya. Pulang-pula ang mukha ni Anastasia. Gayunpaman, ang mas nakakahiya ay nakainom siya ng ilang tasa ng tsaa sa restaurant, at mahigit kalahating oras na ang lumipas, nang itanong niya iyon, napagtanto niya na mayroon din siyang gana na pumunta. Ang awkward. Wala bang hotel o kung ano sa daan? Napatingin sa kanya si Anastasia. Sa pagkakaalam ko, wala sa susunod na kalahating oras. Ano? Saan tayo? Nasa highway tayo papuntang Belrose. Doon tayo magdamag. Nang marinig ito, napatulala si Anastasia. Bakit niya ako dinadala sa ibang lungsod nang hindi man lang sinasabi sa akin ang tungkol dito? Damn it. Kabanata 348. Pagpapalipas ng gabi, binuksan ni Anastasia ang pinto ng kotse at nagbabala na bamulong, bawal sumilip. Nang marinig ang kanyang mga salita, masunuring tumanggo si Elliot at sinabing, I am a gentleman. Dahil doon, lumakad pa siya papunta sa mga palumpong ng mga tambo. Isa na siguro iyon sa mga hindi malilimutan at nakakahiyang pangyayari sa buhay niya. Bakit? Bakit kailangang mangyari ito kapag kasama ko si Elliot? Gosh, ito ay mani. Nang bumalik si Anastasia ay nalilito pa rin ang kanyang mukha. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, tinanggap niya ang katotohanan na hindi niya mapigilan kung tawagin ng kalikasan, kaya hindi na kailangang ikahiya ang ganoong bagay. Sa katunayan, ito ay mas mabuti kaysa sa hawakan ito at saktan ang kanyang sariling katawan. Nang matapos silang dalawa, muling bumalik sa kalsada si Elliot. 2 oras pa silang nagmaneho sa ilalim ng mabituing kalangitan hanggang sa tuluyang makarating sa underground parking lot ng isang 5-star hotel na pagmamay-ari ng mga mansion sa kalapit na lungsod. Mula nang ipanganak niya si Jared, si Anastasia ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na napakabaliw at matapang. It was already 11 p.m., but she was feeling great. Sa hindi pamilyar na lugar na iyon, tila kaya niyang bitawan ang kanyang mga problema at maging malaya. Hindi niya kailangang pigilan ang sarili, maging ang hanging nalanghap niya ay amoy ng matamis na amoy ng kalayaan. Natural na ibinalot ni Elliot ang kanyang malaking palad sa kanyang kamay, at hindi siya nakalaya. Pagkatapos,
Inakay siya nito sa lobby ng hotel habang hawak ang kamay niya. Gusto ko ng sweet. Iyon ang huling paninindigan ni Anastasia para sa gabing iyon. Pagkatapos ng lahat, tumanggi siyang makisama sa isang kama. Pumunta si Elliot para sa isang presidential suite sa itaas na palapag. Isa itong marangyang penthouse suite sa ika-88 palapag na may nakamamanghang tanawin ng dagat, na tila nasa itaas ng mga ulap. Pagpasok pa lang ni Anastasia sa silid, nabighani siya sa tanawin sa bintanang mula sahig hanggang kisame, at hindi niya napigilan ang sarili na lumapit para tingnan. Maya-maya, dumating si Elliot mula sa likuran, pinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, at natural na ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat. Gusto mo ba? Oo, totoo niyang sagot. Basta ito ang gusto mo. Gusto mo mang magkape bukas sa ibang bansa, madadala kita agad doon. Mahinang chuckle niyang sabi. Medyo lumundag ang puso ni Anastasia. Walang babaeng nasa tamang pag-iisip ang hindi magkakagusto kay Elliot pagkatapos ng lahat ng ginawa nito para sa kanya. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Siya ay tunay na nagpapasalamat, at ang kanyang puso ay hindi na malayang lumalapit sa kanya. Karapat-dapat ka sa bawat pagsusumikap. With that, marahang hinalikan ni Elliot ang buhok niya at hinikat siya. Mas bumilis ang paghinga ni Anastasia. Gayunpaman, nang itanim niya ang kanyang halik sa kanya, tinanggap niya ito ng nakapikit. Nang gabing iyon, hindi nalampasan ni Elliot ang linya. Magkahiwalay silang nagpahinga, ngunit nasa sabik si Anastasia na hindi siya makatulog hanggang 3 AM. Kaninang madaling araw, naramdaman niyang may humiga sa kanyang kama. Malamang nahulaan niya kung sino iyon, ngunit inaantok na siya para idilat ang mga mata at itaboy siya. Higit pa rito, ang temperatura ng kanyang katawan ay nakatulong sa pag-init ng kanyang bahagyang malamig na katawan sa umaga. Dahil sobrang komportable ang pakiramdam niya, nagpatuloy siya sa pagtulog habang nakapatong ang kanyang ulo sa isang maskuladong braso. Pagkatapos, malabo niyang naramdaman ang paghalik sa kanyang noo. Napangiti ang mga labi ni Elliot nang tingnan niya ang babaeng mahimbing na natutulog. Mukhang hindi rin siya nakatulog ng maayos kagabi. Kasalanan ba niya iyon? Total, buong gabi niya itong iniisip. Sa ngayon, kailangan pang bumawi ni Elliot sa pagtulog. Nilapitan niya ito, ngunit mas nahirapan siyang makatulog. Malambot at mabango ang babaeng nasa kanyang mga bisig na parang masarap na almusal sa umaga ng linggo, kaya gusto niyang kumagad sa kanya. Gayunpaman, binantong hininga ni Elliot ang pag-iisip, at napipilitin lang niyang matulog habang yakap-yakap siya. Lingid sa kanilang kaalaman, lumabas ang mga pasabog na headline sa internet at sa mga pahayagan sa umaga. Ang pangkalahatang tema para sa lahat ng mga ulo ng balita ay nabasa, mahiwagang pagkakakilanlan ng nobya ng Pangulo ng Presgrave Group na nalantad. Kasunod nito, iba't ibang mga caption na puno ng mga gimmick at kapansin-pansing mga parirala tulad ng mysterious young master of the Presgrave family is dating an unknown woman, parehong can't help but share passionate kisses at the coffee shop, sumabog sa internet. Nalantad na ang rumored girlfriend ng presidente ng Presgrave Group, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi kilala, ngunit siya ay napakaganda. Si super rich president kinuha ang kanyang girlfriend para sa isang shopping spree, nanligaw sa coffee shop pagkatapos. Nakakaluka. Ang babaeng ito ang tunay na nagwagi sa buhay. Sinundan ito ng ilang close-up ng mukha ni Anastasia kung saan inilapat ni Elliot ang kanyang mga labi sa kanyang leeg sa matalik na paraan. Samantala, ang dalawang bida ng iskandalo ay nag-e-enjoy pa rin sa kanilang morning sleep sa hotel, na hindi na malayan ang bagyo sa labas. Sa wakas ay nagising si Anastasia bandang 10 AM. Siya ay tamad na naginat at tumalikod, nakasalubong lamang ni Elliot ang nose-to-nose. Biglang umihip ang hangin sa kanilang paligid habang nagsalubong ang kanilang mga hininga. Kabanata 349. Ang skandal. Dahil nalaman niya sa kanyang pagtulog kaninang umaga na nakalusot siya sa kanyang kama, hindi na siya nagulat. Ang araw ng taglamig ay sumikat mula sa bintana, at nagdulot ito ng mainit at banayad na pakiramdam sa silid. Sinimulan niyang hilahin ang sarili ng bahagya. Samantala, ang paghinga ni Elliot ay nagpapahiwatig na siya ay nasa mahimbing na pagkakatulog. Bihira lang magkaroon ng ganitong pagkakataon para titigan lang siya at pahalagahan ang hitsura nito. Kaya naman, agad niyang kinuha ang pagkakataon at pinagmasdan ang mga mata at kilay nito ng malapitan gamit ang matingkad nitong mga mata.
Hindi na kailangang sabihin kung gaano siya kagwapo. Ang tanging naiisip niya ay kung paano ang bawat gilid at anggulo ng kanyang facial features ay nagtik sa lahat ng mga kahon ng kanyang ideal aesthetic points. Ang mga hitsura ni Elliot ay walang kapintasan, at ito ang kahulugan ng isang perpektong mukha. Ang kanyang mukha ay tila maislan na inukit ng isang pares ng magagaling na mga kamay. Ang makapal at mahahabang pilik mata na iyon ay matikas na dumampi sa kanyang ibabang talukap, at may purong parang bata na alindog sa kanyang hitsura. Gayunpaman, alam ni Anastasia na sa sandaling mabuksan ang mga mata na iyon, sila ay madidilat na may nagniningas na puwersa, tulad ng isang emperador. Sa makatuwid, mas pinili niya pa rin siya habang siya ay natutulog, mukha lang siyang malaking bata na walang agresibo. Unti-unting bumaba ang kanyang tingin. Dumaan ito sa pinong jawline ni Elliot, pababa sa kanyang sexing Adam's apple, at papunta sa honey-toned na balat malapit sa kanyang dibdib. Nasulyapan pa niya ang hunky chest muscles nito. Nang mapansin niya iyon ay dali-dali niyang binawi ang tingin niya. Alam niyang kailangan niyang itigil ang pagtitig. Kung hindi, parang nakagawa siya ng krimen. Ngunit walang pag-aalinlangan na ang lalaking ito, kahit sa kanyang pagtulog, ay may marangal na aura sa kanya, na naging dahilan upang ang mga tao ay hindi maglakas loob na lumapit sa kanya ngunit mas gusto siyang handgun mula sa malayo. Kasunod nito, hindi napigilan ni Anastasia na humiwalay sa kanyang mga bisig at lumabas ng kama ng malumanay hanggat maaari. Nang tingnan niya ang oras, nadismaya siya nang malaman niyang 10:00 na pala. Walang paraan na magagawa ko itong gumana. Nasa Belrose pa rin ako ngayon. Iniisip niya kung dapat ba niyang ipaalam kay Felicia. It didn't mean that she could skip work as she liked just because she was with Elliot, after all. Ano man ang mangyari, kailangan pa rin niyang igalang ang kanyang amo. Sa paggawa ng kanyang desisyon, kinuha ni Anastasia ang kanyang telepono at lumabas ng master bedroom patungo sa balkonahe sa sala. Nang mapatingin siya sa phone niya ay nagulat siya. Bakit may 8 missed calls? May nangyari ba kay Jared? Mabilis niyang in-unlock ang kanyang telepono at napagtanto na ang 2 missed call ay kay Felicia, 3 ay kay Grace, 2 pa ay sa kanyang ama, at 1 ay mula sa hindi kilalang numero. Anong nangyari? Ang telepono ni Anastasia ay hindi kailanman naging abala sa umaga. Hindi niya sinasagot ang mga tawag dahil ibinaba niya ang kanyang telepono kagabi para mas makatulog sa umaga. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng napakaraming missed call pagkatapos niyang i-mute ang kanyang telepono sa unang pagkakataon sa Forever. Nang tingnan ni Anastasia ang listahan, nakita niya ang pangalan ni Grace sa itaas, kaya nagpatuloy siya at tinawagan muna siya. Hoy, Anastasia, nasasagot mo na rin ang iyong telepono sa wakas. Narinig ni Anastasia ang boses ni Grace. Sa halip na magmukhang balisa, sa halip ay nasasabik ito. Mayroon ba siyang kapana-panabik na balita na hindi niya makapaghintay na ibahagi sa akin? Nakita ko yung missed calls, Grace. Anong nangyari? Anastasia, masaya lang ako para sa iyo. Hindi ko inaasahan na magiging totoo ang relasyon ninyo ni President Presgrave. Nang marinig ang kanyang mga salita, napatulala si Anastasia. Ngumisi siya at sinabing, ano ang sinasabi mo? Hindi mo na kailangang ipaliwanag pa, Anastasia. Nakita naming lahat kayo ni Mr. Presgrave na naghahalikan sa coffee shop. Natarante si Anastasia, at natahimik siya ng ilang segundo bago tulala na nagtanong, anong kafe? Ano ang nakita mo? Ang kanyang puso ay napuno ng kahihiyan at pagkakasala. Hindi kaya aksidenteng nakita ako ni Grace na nakikipaghalikan kay Elliot sa kafe kagabi. Ano, Anastasia, wala ka pa bang alam sa mga balitang nakapaligid sa inyo ni President Presgrave sa buong internet? Alam ng buong mundo na nagde-date kayo. Kinuna ng mga paparazzi ang mga larawan mo at ni President Presgrave na naghahalikan sa kafe kahapon, at inilantad nila ang iyong relasyon. Nang tumama sa kanya ang mga salitang iyon, laking gulat ni Anastasia na hindi man lang niya mahawakan ng maayos ang kanyang telepono, at nablangko ang kanyang isip, ano? Kinuhanan kami ng mga paparazzi kagabi. Kakagising ko lang. Tingnan ko muna. Nang matapos siyang magsalita ay ibinaba niya ang tawag kay Grace at mabilis na nag-online. Sabay-sabay, isang headline na nagsasabing, nakakagulat. Nag-pop up ang mysterious girlfriend ng Presgrave Group's president, exposed, at ito ay kasalukuyang trending. Nang makita niya iyon ay agad niyang pinindot ang link na nanginginig ang mga kamay.
Namula ang mukha niya dahil sa kahihiyan, at tumaas ang temperatura niya. Kasabay nito ang pagtibok ng kanyang puso, at nawalan siya ng masabi habang tinatakpan niya ang kanyang bibig sa gulat. Kabanata 350. Pag-amin sa relasyon. Iyon ang mga larawan ng pakikipag-date niya kay Elliot. May 3 o 4 na larawan na naghahalikan sila, pati na rin ang 2 pang larawan ni Anastasia na humahajejek habang hinahalikan niya ang kanyang leeg. Mukha silang mag-asawa habang nakasandal siya sa yakap niya sa buong oras. Bukod doon, para silang magkasintahan na baliw na umiibig sa isa't isa. Halos masira si Anastasia. Paanong tumagas ang mga ganoong larawan nila ni Elliot? Nang maalala ang mga missed calls ni Felicia at ng kanyang ama, namula siya sa kahihiyan. Madaling ipaliwanag kay Felicia, ngunit hindi siya sigurado kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang ama. Kabutihan. Sa sobrang kahihiyan ay gusto na niyang pumulupot at mamatay on the spot. Hindi niya maitatanggi ang kanilang relasyon sa pagkakataong ito, dahil kahit ang langit ay hindi naniniwala sa kanyang pagtanggi. Huminga ng malalim si Anastasia para pakalmayan ang sarili. Dahil nangyari na ito, wala siyang choice kundi tanggapin ang katotohanan. Maya-maya lang ay nagring ulit ang phone niya. Nang makitang galing iyon sa papa niya, muntik na siyang atakihin sa puso. Ano ang itatanong sa akin ni Dad? Huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag, "Hi, Dad." Sa kabilang side ng telepono, ngumiti si Francis at nagtanong, "Anastasia, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na magkasama na kayong dalawa?" Halos atakihin ako sa puso nang makita ko ang balita tungkol sa inyo ni Elliot. "Dad, okay na ba ang pakiramdam mo?" Mabilis siyang inaliw ni Anastasia. "Okay lang ako, pero may relasyon ba talaga kayo ni Elliot?" Bulalas ni Francis. Habang iniisip niya ang mga kumakalat na larawan sa online, ginugulo niya ang kanyang ama kung hindi niya aminin ang kanilang relasyon. "Yes, we are seeing each other," nahihiyang pag-amin ni Anastasia. Hindi niya inasahan na ito ang unang pagkakataon na umamin sa kanyang relasyon sa kanyang ama. "Ang ganda, masaya talaga ako para sa'yo. Ikaw ay may magandang mata para sa mga lalaki, pagkatapos ng lahat, pinili mo ang isang taong namumukod tangi gaya ni Elliot." Magkakaroon din ng masasandalan si Jared. Pakiramdam pa rin ni Francis ay nananaginip siya. Hindi niya inaasahan na ang kanyang anak na babae, na isa ring single mother, ay mapalad na makasama ang isang natatanging lalaki tulad ni Elliot. Ito ang tagumpay ng Tillman family. "Sige, magkasundo kayo, and I wish the best for both of you." "Ibaba ko na ngayon." Ibinaba ni Francis ang telepono nang matapos ang kanyang pangungusap. Habang si Anastasia ay nakahinga ng maluwag, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa likuran. "Umamin ka sa relasyon natin." Ang isang nagulat na Anastasia ay mabilis na lumingon sa likuran, at nakita ko si Elliot na naka-bathrobe na nakikita ang kanyang dibdib at ang kanyang mga braso ay nakakross habang nakasandal sa frame ng pinto sa likod niya. Isang bakas ng kaligayahan ang makikita sa kanyang malalim at nakakaakit na mga mata. Nang makita siya nito, agad na lumapit sa kanya si Anastasia at tinanong, "Maari mo bang harapin ito?" Iniabot niya sa kanya ang kanyang cellphone. Nagulat ito, kinuha niya ang telepono mula sa kanya at binasa ang kolum ng tsismis. Kaagad pagkatapos, tumawa siya at nagkomento. "Ang mga larawang ito ay mahusay na kinuha. Paano ka pa matatawa sa oras na ganito? Alam na ng lahat sa internet ang tungkol sa amin ngayon." Naisip ni Anastasia na siya lamang ang nag-aalala tungkol sa pagsisiwalat ng kanilang relasyon, at hindi siya lubos na nagkamali. Si Elliot ay naghahanap ng mga pagkakataon upang isapubliko ang kanilang relasyon, at isang tao ang aktwal na gumawa nito sa ngalan niya sa pagkakataong ito. Bagamat nilayon ng paparazzi na kumita ng pera mula sa pagpapalabas ng balita, tiyak nakikita siya ng mas malaking kapalaran kaysa sa orihinal niyang inaasahan sa pagkakataong ito. Habang nakatingin sa nag-aalalang si Anastasia, hinayla siya ni Elliot sa kanyang mga bisig. "Hindi ba ito maganda? Ngayon, alam na ng lahat na ikaw ang girlfriend ko," he uttered. "Ako, hindi ako." Tinulak niya siya palayo. Paano siya magiging masaya sa ganito? Habang tinatitigan siya nito, kumpiyansa siyang sumagot, "Magiging ikaw din sa wakas." Inaasahan ni Anastasia na gagawa siya ng isang bagay upang iligtas ang kanilang reputasyon, ngunit tila wala siyang planong gawin iyon.
Nakatayo si Anastasia sa balcony habang nasa baba ang kamay habang malalim ang iniisip, ang lungkot. Nang makita iyon, lumapit si Elliot at taos pusong inaliw siya, kung hindi mo matanggap ang balita, tatanggalin ko na lang ito para sa iyo. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Anastasia na isipin na ang pag-alis nito ngayon ay magiging walang silbi dahil ang balita ay inilabas ng maraming oras. Karamihan sa mga tao ay alam na ang tungkol sa kanila.